Journal voucher. Sa co-op accounting, yung mga adjustments ng accountant nyo at saka yung mga transaction kagaya ng withdrawals sa savings deposit, loan release na cash ang nire-release nyo, tapos yung mga deposit slip para sa fund transfer ng co-op sa bangko, ay ini-input lahat itong mga adjustments na to sa journal voucher na transaction document. Ang pag-i-input sa journal voucher, una-una yung date uli, kagaya ng cash collection at cash disbursement, yung date sineset ng system administrator. Tapos yung number, automatic na nag-increment, pero pwede kang maglagay ng document number. Tapos ang journal voucher ay mayroong mga type of transaction. So, unang-una yung withdrawal transaction sa deposit slips. Dito ini-input. Tapos yung adjustments ng accountant sa accounting records. No? Tapos yung loan release na cash basis ang binibigay sa miyembro, nilalagay sa journal voucher instead ng check voucher. At deposit slip ng cooperative para i-fund transfer yung cash on hand papunta sa cash in bank nila, dito rin ini-input. So, umpisahan natin yung pag-i-input ng withdrawal transactions. Once na select na natin yung transaction type ng withdrawal, pwede na tayo magsimula mag-input. Ang gagawin lang, isa-select nyo lang yung pangalan ng miyembro. Lalabas na kaagad yung kanyang savings account code, tapos yung current balance niya. Ang i-input na lang ng teller nyo is yung amount na dapat niyang i-withdraw. Meron yung amount to withdraw, merong validation ang program na kung sosobra siya sa current balance, ay hindi natanggapin ng sistema. Example, naglagay tayo ng 500 pesos sa current balance na 463, hindi tinatanggap ng program yung input natin. So, ilagay natin, kunyari, for example, 100. Doon yan. Then, makikita agad ng teller kung ano yung journal entries na mangyayari dun sa withdrawal transaction na to. Yung ganun lang, tapos i-save na yung transaction. Once na save na post na kaagad yun sa accounts ng miyembro. Ang susunod ng transaction type is yung adjustment ng accountant, no? Adjustment. So pagka-pili niyo po ng adjustment na transaction type, pupunta na tayo sa ganitong input screen, sa tables input screen, no? Para i-input yung journal entry ng adjustment. Ang sample po ng adjustment, yung kagaya ng magta-transfer tayo ng amount from one account to the other account, no? Example, pipili tayo ng code name ng code, no? Ililipat natin yung savings ng miyembro na to. De-debit natin yung amount na 100, mas ililipat natin sa isang account, no? Savings deposit din niya, then lalagay tayo ng credit 100 din para balance po yung transaction natin, balance. Ayun, pagkatapos po nun, maglalagay tayo ng explanation, debit memo, halimbawa debit memo, savings. Tapos na po, i-save na lang natin yung transaction, ma-update na yung ating accounts. Yun pong mga ibang transaction na yung loan release na cash basis, pareho rin po ang pag-i-input nito, kagaya rin tulong sa cash disbursement. Ang kaibahan lang yung credit amount niya sa huling-huli, hindi cash in bank, kundi cash on hand ang credit. Tapos yung pong deposit slip transaction,
ang mga journal entries po nito alam na nung accountant ninyo. So ganun din po ang magiging transaction entry ng deposit slip. Ganyan din po ang kanyang transaction entry screen. So ganito ang pag-i-input sa journal voucher transaction. Madali lang.